Welcome back sa ating channel. Ito na ang part 12 ng ating kwento tungkol sa isang lalaking gustong paghigantihan ang kanyang minahal na babae. Sa nakaraang episode, nakita ni Makabe si Fujinomiya sa rooftop ng school nila. Ituloy natin ang kwento. Nag-collapse si Fujinomiya at sinalo naman agad ito ni Makabe. Humahangos na dumating naman si Aki para tingnan kung anong nangyayari sa dalawa. Pero sinabi ni Makabe na tawagan na lang daw nito ang bodyguard ni Fujinomiya. Dinala sa pinakamalapit na ospital si Fujinomiya habang nag-iintay naman ng balita sina Makabe at ang kanyang mga kaibigan. Lumabas ang bodyguard ni Fujinomiya at sinabing stable na daw ang dalaga. Sinabihan din nito si Aki na gusto daw ni Fujinomiya kausapin ito mag-isa. Nakiusap naman ang bodyguard na huwag daw patatagilan ang kanilang pag-uusap dahil hindi pa nakaka-recover si Fujinomiya. Nag-comment naman si Yoshino na parang nagpapaalam na daw si Fujinomiya sa kanila, na labis na ikinagulat naman ni Shuri at Futaba. Tahimik naman na nakaupo lang sa isang tabi si Makabe at nag-iisip. Sinisisi ni Makabe ang kanyang sarili dahil sa nangyari kay Fujinomiya. Pero nagawa lang naman daw niyang tanggihan si Fujinomiya dahil wala siyang nararamdaman dito. Inisip din ni Makabe na kung bibigyan niya ng pag-asa si Fujinomiya, wala ding magandang mangyayari dito dahil nakafocus lang siya sa plano niya kay Aki at wala nang iba. Maya-maya pa, bumalik si Aki at sinabihan si Makabe na gusto itong makausap ni Fujinomiya. Gusto tuloy malaman ni Makabe kung ano ang pinag-usapan ni Aki at Fujinomiya dahil sa facial expression nito, ngunit wala ng oras para tanungin ito. Nagpunta si Makabe sa kwarto ni Fujinomiya para kausapin at kamustahin ito. Nakangiti naman na sinalubong ni Fujinomiya si Makabe. Niyaya din nito ang binata na pag-usapan ang kanyang nakaraan. Sa isang flashback, makikitang pinupuri si Fujinomiya ng kanyang mga schoolmates dahil sa speech na binigay niya sa harap ng buong boarding school. Nagpasalamat naman si Fujinomiya sa mga mabubuting papuri ng mga ito. Sa bahay, makikitang kausap ni Fujinomiya ang kanyang lolo. Sinabi nito na kailangan ni Fujinomiya sumailalim sa isang operasyon sa ibang bansa upang hindi lumala ang kondisyon nito. Pumayag naman si Fujinomiya kahit alam niyang may posibilidad na hindi siya gumaling kapalit ng request niya na maranasan ng kahit isang beses man lang ang ma-in-love. Sinabi ni Fujinomiya kay Makabe na gusto niyang maranasan ma-in-love kahit na wala ng pag-asa pa ang kanyang love life dahil sa sakit niya. Tinanong naman ni Makabe kung bakit siya ang napili ng dalaga, ngunit hindi din alam ng dalaga kung ano ang nakita niya kay Makabe. Sinabi ni Fujinomiya na pinili lang daw niya ang picture ni Makabe mula sa libo-libong picture ng mga lalaking may potensyal na maging asawa niya sa hinaharap. Nagulat naman si Makabe at sinabing hindi daw loto ang pag-ibig kaya hindi basta-basta makakahanap si Fujinomiya ng lalaking magmamahal dito dahil lamang napili niya ito ng basta-basta na lang. Sumagot naman si Fujinomiya na madalas mangyari sa mga mayayamang pamilya ang arranged marriage kaya naman may mga koleksyon siya ng picture ng mga lalaking pwede niyang maging asawa. Naalala naman ni Makabe ang nanay niya na laging daladala ang kanyang picture kaya napagtagpi-tagpi niya agad ang sitwasyon. Sa kabila nito, naging masaya daw ang unang experience ni Fujinomiya na magmahal ng isang tao. Masakit man para sa kanya, masaya pa din daw siya dahil nakilala niya si Makabe. Sinabi din ni Fujinomiya na akala niya ay parehas sila ng nararamdaman ni Makabe para sa isa't isa, ngunit hindi daw naantig ang puso ni Makabe para sa kanya. Sa kabila nito, walang nararamdaman si Fujinomiya na kahit konting pagsisisi kahit nasaktan daw siya. Tinanong naman ni Fujinomiya si Makabe kung susunod daw ito sa yapak niya dahil sa status ng relasyon nito ngayon kay Aki. Tumanggi naman si Makabe. Naintindihan naman ni Fujinomiya si Makabe at agad na iniba ang takbo ng kanilang pag-uusap. Sinabi ni Fujinomiya ang plano niyang magpunta sa isang malayong lugar para makapag-move on at para na din makapagpagamot. Nagpasalamat din si Fujinomiya sa mga magagandang alaala na pinagsaluhan nila ni Makabe. Sa waiting area, tinanong ni Futaba sina Yoshino at Shuri kung ano sa tingin nila ang pinag-uusapan ni Fujinomiya at Makabe. Nagkwento si Futaba kay Yoshino na minsan na din daw siyang nagkagusto kay Makabe ngunit, tinanggihan din siya ng binata. Nagulat naman sina Shuri sa kanilang narinig.
Sinabi naman ni Futaba na nagtangka siyang mag-confess sa binata ngunit pinigilan daw niya ang kanyang sarili. Thankful naman si Futaba dahil tinago niya ang kanyang totoong feelings dahil kaibigan niya pa din ito hanggang ngayon. Sinabi din ni Futaba na alam niya na ang gusto ni Makabe ay walang iba kung hindi si Aki kaya naman curious siya kung ano ang totoong nararamdaman ni Aki kay Makabe. Makikita naman na wala sa mood si Aki habang umiinom ng gatas na binili niya sa vending machine. Nag-comment naman si Yoshino at sinabing mukhang wala sa mood si Aki dahil gutom na ito. Lumabas si Makabe sa kwarto ni Fujinomiya at mabilis naman na sinalubong ito ni Aki. Ngunit, hindi man lang nito pinansin si Aki at mabilis na naglakad palayo rito. Natigilan naman ang lahat. Pumasok ang bodyguard ni Fujinomiya sa kwarto nito para sabihin na nakaalis na ang kanyang mga kaibigan. Tinanong naman ng bodyguard kung sigurado na ba si Fujinomiya sa desisyon nito na pakawalan na lang ng basta-basta si Makabe. Sumagot naman si Fujinomiya na okay lang daw ang lahat dahil hindi naman niya pwedeng pilitin ang isang tao na mahalin siya. Habang hawak ang isang picture, naalala ni Fujinomiya ang totoong nangyari sa pagitan nila ni Makabe noon. Sa isang wedding party, makikita ang dalawang bata na kamukha ni Fujinomiya at Makabe. Nag-pose silang dalawa, kasama ang kanilang mga magulang, sa isang picture na parabang isang pamilya. Naiiyak naman na pinagmasdan ni Fujinomiya ang picture nilang dalawa ni Makabe matapos maalala ang nangyari sa kanila noon. Sa kabilang banda, iniisip pa din ni Makabe ang mga sinabi ni Fujinomiya sa kanya. Labis siyang naapektuhan sa sinabi ni Fujinomiya dahil baka magaya lang siya kay Fujinomiya na nasaktan sa huli dahil sa pagmamahal niya sa isang tao. Pinilit naman ni Makabe na laksan ang kanyang loob dahil sobrang layo na ng kanyang narating ngayon. Desidido din si Makabe na suyuin si Aki para mahalin siya nito upang maging matagumpay ang kanyang planong paghehaganti. Sa mansion ni Aki, lumabas si Aki upang magpahangin sa kanilang garden. Iniisip niya ang naging takbo ng kanilang pag-uusap ni Fujinomiya. Sinabi ni Fujinomiya kay Aki na si Aki ang nanalo sa laban nila dahil siya ang pinili ni Makabe. Tinanong din ni Fujinomiya si Aki kung ano ang rason nito para hindi mahalin si Makabe sa kabila ng labis na kabutihang loob nito. Habang iniisip ni Aki kung ano ba ang ibig sabihin ng ma-inlove kay Makabe, labis na namula ang pisngi nito. Sinabi ni Aki sa kanyang sarili na hindi naman niya kailangan magalit kay Makabe dahil sa mga nangyari kay Fujinomiya kaya naisip niya na okay lang na gustuhin niya si Makabe. Natauhan naman si Aki sa kanyang mga iniisip at sinabing imposible siyang magkagusto sa isang estupidong lalaking kagaya ni Makabe. Naalala tuloy ni Aki ang batang lalaking lagi niyang kasama noon. Palagi niya itong sinasabihan na huwag umiyak dahil sa sobrang iyakin ito. Dahil dito, naalala ni Aki kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng pagmamahal para sa kanya. Ang batang lalaking ito pala ay ang kanyang first love at nagustuhan niya ito hindi lang dahil sa chubby cheeks nito, sa mga bilbil nito, at dahil sa mabuting puso nito. Bigla naman nakarinig si Aki ng isang lalaking tumatawa sa paligid kaya naman nagulat ito. Biglang lumabas ang lalaki at nagsorry kay Aki dahil natakot siya nito. Tinanong ni Aki kung sino ang lalaki kaya naman nagpakita ito sa liwanag. Nag-iba naman ang ekspresyon ni Aki nang makita niya ang lalaki. Nagpakilala ito at sinabing ang pangalan niya ay Masamune, ang batang lalaking naging kalaro ni Aki noon. Sa kabilang banda, makikitang may planong umalis si Makabe dala ang isang malaking bag. Dito na nagtatapos ang part 12 ng ating kwento. Mag-like, share, comment, at subscribe ka na para updated ka sa aming mga video uploads.